Medyo concerned si Sir Walter tungkol sa pagpapakain ng mga dogs ng 1 meal a day. Ang aso niya ay isang 1.5 o 1 year old and 2 months, 1 year and 2 months old na Belgian Malinois. Ito po, no, sagutin ko po dito sa video niyan kung bakit hindi kayo dapat matakot na magugutom yung aso ninyo. Well, kasi magugutom naman talaga siya. Kapag hindi ka kumain ng 1 whole day, hindi kumain yung aso ng 1 whole day, magugutom siya. But that is very good. Kasi pag nagutom, that is a signal, no? Magpo-produce ng signal yon from the brain na kailangan niya kumain. Hunger is not bad. Ito kasi marami mga parents na sobrang concerned na magutuman ang kanilang mga aso. Para mga spoiled brats tuloy yung mga dogs nila. Ganun din sa mga bata, di ba? May mga parents na, yung mga parents ng mga totoong babies na tao na pakain sa mga babies nila, nagiging obese tuloy. O may nakita ko dati na baby pa lang yung baby nila, pakain sila ng pakain, mayat maya. Hindi mo makita yung baby na hindi ngumunguya. Alam niyo, nahirapan yung baby pagtanda niya kasi obese yung bata. Nahirapan siya magbawas ng timbang when she was an adult already. Ganun din sa mga dogs, no? You don't have to worry yung magugutom yung aso niyo paminsan-minsan kasi pag gutom ang katawan ng isang aso, nagkakaroon ng magandang mga epekto yan. Actually, fasting is good, no? I fast myself. Ako po ay kumakain lang, supposedly, 1 meal a day. Pero si Mrs. makulit minsan, pakain siya ng pakain sa akin, kaya nagiging 2 meals a day minsan, 3. So, ginagawa ko, since 2019, 1 meal a day lang ako, and I become sharper, no, sa pag-iisip. I become lightweight, mabilis akong gumalaw, hindi ako hingalin, nakakapanik ako kung saan dun sa Manalo Resort Hotel hanggang sa viewing deck nang hindi ako hinihingal, no, parang wala lang. Kapag ka 1 meal a day lang ako. Kapag ka medyo tumataas kasi yung timbang, syempre meron yung natatax, mabigat yung katawan mo. Ganon din sa mga dogs natin, no. Kailangan nilang makaramdam ng gutom paminsan-minsan para yung pagkain nila sulit, no? Yung nutrients na kinakain nila doon sa food nila, ma-absorb talaga na maayos. Kasi pag hindi gutom yung katawan, tapos pinakain mo, a lot of the food goes to waste. Or nasustor lang as fats na hindi naman kailangan kasi ng katawan. Lalo na pag SDN ang pinapakain mo, no? You only have to feed this once a day kasi kumpletong-kumpleto na ito. Kumpleto na siya sa mga vitamins, minerals, fats, at sobrang taas, no, ng protein. Ang ganda ng protein content nito. Kasi kung i-reconstitute mo yung animal meats dito na poultry, beef, ay magiging mga 90+% meats ito. At hindi lang yung mga 20% meats ng iba. And of course, kung may allergy naman sa chicken, yung aso nyo, meron din tayong SDN 42 na beef lang. So, ang 1 meal a day, oo, magugutom yung aso mo, pero that's not bad. It is only a short period of time lang nagutom yung aso ninyo. Actually, pag titignan mo nga yung lifestyle ng mga ancestors ng mga dogs, yung mga wolf, ang mga wolf, on the average, no, according sa ilang studies na nabasa ko, ay kumakain lang ang mga wolf talaga ng mga once every 3 days. Kasi hindi naman sila araw-araw nakaka-hunt, nakakahuli ng mga prey nila, di ba? Nakakahuli sila ng mga boar, ng deer, mga rabbits, etc. Hindi naman everyday sila nakakapag-hunt. Kaya ang tawag doon sa diet o dietary lifestyle ng mga wolf ay feast or famine. Minsan piyesta sila, minsan gutom sila. Kasi pag gutom ang katawan natin, may magagandang mga nangyayari din like phagocytosis. Phagocytosis means kinakain ngayon ng mga cells mo yung mga old cells, yung mga mga excess na mga cells na hindi niya kailangan. Nababakbak din ito yung mga fats and yung mga tumataas din ang immune system, no? Pagka nasa hunger mode ka, tumataas ang immune system mo. Lumalakas ngayon ang resistensya ng katawan kapag minsan-minsan nagugutom ka. So it's really good na minsan ay nagugutom tayo. As long as laging may water yung aso mo, hindi po mamamatay yan. As long as hindi naman siya diseased or wala siyang sakit, wala siyang illness. So if you want to
have your dog check muna by a vet kung healthy siya or hindi. Maganda rin, no? Pa-check up ninyo. Tapos, mag 1 meal a day ka. Ang rinirekomenda ko lang naman na mag 1 meal a day ay yung mga adult dogs. Pag puppies, that's another story. Pag puppies, mga 2 to 4 times a day, depende sa edad niya. The younger the puppy, the more often, the more frequent na dapat mong pakainin. Pag medyo, lumalaki na yung puppy, papunta sa adulthood, paliit na lang yung frequency ng pinapakain niyo. Of course, meron tayong feeding guide dito. Kung titingnan mo sa likod ng SDN, may feeding guide po dyan for adults and puppies. Okay, kaya yung Belgian Malinois ninyo po, hindi po niyan kailangan kumain 3 times a day, 2 times a day. They don't need that. Carnivores po sila, hindi kagaya yan ng mga tao. Yung mga tao nga, di ba? Minsan, paggising mo pa lang, kain na. Hindi mo kailangan yon. O, bago mag-lunchtime, kakain ka merienda. After ng lunchtime, ilang oras, kakain ka merienda. Tapos gabi, kakain ka ulit ng dinner. Tapos kakain ka ng midnight snack, etc. That is taxing, no? Na masyadong na-overworking digestive system natin. It's not good. Ganon din sa mga dogs. Mas lalo mong ino-overwork yung digestive system ng aso natin, the more na nangihina sila. Hindi ganun ka-healthy, hindi ganun kaganda yung aso ninyo. So give them only the best nutrition para concentrated siya, SDN. Tapos 1 meal a day kung adults. Ang ganda. And proof naman namin, no, we've been doing that since 2015 sa lahat ng dogs namin sa Manalo Canine. Whether yung mga Belgian Malinois din namin ng mga working dogs or mga pet dogs namin ng mga Ovcharka, pet dogs namin ng mga Pomeranian, meron kaming toy poodle, 1 meal a day lang sila and they are thriving. Ang ganda ng epekto sa kanila compared noon na iba-ibang dog foods na yung mga sinusubukan namin. Sumubok din ako ng pagluluto sa dogs ko, sinubukan ko rin mag-raw. Wala pa rin tatalo talaga sa SDN. Nung nag-SDN na kami, we did not turn back or wala kaming dinadagdag na supplements, wala kaming dinadagdag na kung ano-ano, pampalasa. SDN lang. Your dog will not be spoiled, your dog will not be a picky eater kung hindi mo siya bibigyan ng choice. And pag SDN lang ang choice niya, you can be sure na 100% ang ganda ng nutrition ng aso niyo. Kaya sabi ko nga, this is not just dog food, this is nutrition, super dog nutrition. Kaya yun ang pinangalan po namin. And your dog can be a super dog too kapag ka pinapakain mo siya ng SDN. Of course, meron din tayong SDN 28, and meron din tayong SDN 21 if you want that. Medyo mas mura yung mga yan. Nilabnawan natin yung formula sa mga SDN 28 and 21. Mas malabnaw pa yung formula. And meron din tayo nito, Milo and Friends Dog Food. Kung gusto nyo talaga mura, Milo and Friends Dog Food, SDN 18 dapat ito. Pero I gave the formula to Milo and Friends, ating kaibigan si Sir Tristan Huertas. Available na rin ito kahit sa City Mart, Supermarket sa Batangas, Mindoro, sa mga dealers and distributors nationwide, and ganun din sa ating mga online shops. So thank you sa inyong tanong, and sana kung meron pa kayong mga tanong ay mag-comment lang kayo sa baba. Pilitin ko na sagutin yan sa abot ng makakaya ko. Dr. Abel Manal po ito, The Veterpreneur. Please follow our channels and share this video para makinabang din ng iba. Mabuhay po kayong lahat at mga gumagamit ng SDN.